2024 update sa NMAX. Sir, magkano na ngayon tong NMAX? Tumasa siya ngayon eh. Ay, magkano na siya ngayon, sir? 153,900, dati siyang 152,900. Yun, tumaas pala, no? Pero ano yung mga nabago dito, sir? Wala namang masyadong nabago dito. Nagkaroon lang siya ng option sa mga kulay niya. Okay, so nagkaroon siya ng mga additional na option para sa color ng 2024 NMAX update. Yo, what is up guys? Today this vlog, sisilipin natin yung pinaka-updates dito sa NMAX this 2024. Yan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman ay welcome back. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, baka naman, let's go. Alright guys, nandito tayo ngayon sa may Yamaha Tayuman. Address and contact number nila rito. Yan, lalagay ko sa screen. Kung gusto nyo makita yung pinaka-itsura ng unit or kung hindi pa nakakita ng NMAX, no? Kung hindi pa, at malapit kayo rito, puntahan nyo rito, di ba? At kung isa ka sa nanonood ngayon at interesado ka magkaroon ng NMAX this 2024, itong video ito ay para sa'yo. At sa mga gusto kumuha ng installment, ang kailangan lang nila rito is 1 month latest payslip, 2 valid IDs and 2x2 pictures para sa mga nagtatrabaho. Para naman sa nagbi-business is barangay business permit, 2 valid IDs and 2x2 picture. Para naman sa ibang pinagkakitaan, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section. Sasagutin natin yan isa-isa hanggat maaari. Sa mga hindi naman mapapansin yung comment, pwede kayo mag-comment sa pinaka-latest na video ko para masagot natin. Kasi minsan di na nag-a-appear sa notification ko yung mga comments na yun. And huwag kayo magre-reply dun sa mga, mga pin comment ko. Hindi ko kasi lalo nakikita yung mga ganun. Late ko na nakikita yun. Okay, simulan na natin. Para sa price ng unit, uunahan ko na kayo is nagdagdag siya. Doon sa trailer niya, sinabi na nagdagdag siya ng 1,000 at isang 152,900. Ngayon is 153,900 yan. So, nadagdagan ng 1,000 pesos. Siyempre, para sa installment niya is nagbago rin yan. Pwede nyo makita yung installment price dyan sa ating description or sa comment section. Lalagay ko na lang. Okay, so specs by specs tayo dito sa motor. Para sa gulong ng ating NMAX 2024 update, meron itong 110/70 by 13 sa harap. Tapos sa likod naman ay 130/70 by 13. Ayan, so ang gulong na ginamit nila rito is IRC din. And para sa advantage ng mga tubeless na gulong is hindi siya basta-basta mapaplat. Once na nadaan kayo sa patusok or may tusok or pako, sabihin mo na lang, pinahirapan ko pa sarili. So, daan kayo sa pako, hindi siya basta-basta mabubutas, no? Huwag nyo lang tatanggalin yung pako, tapos wala kayong tire sealant. Talaga namang, yan, abutin kayo dun. Kumpara sa mga interior type o the interior is pag tinamaan talaga yun, butas, sisingaw at sisingaw na agad, no? Sa mga the interior, ganun ang mangyayari. Pero sa tubeless, slowly lang ang mangyayari, no? So, hindi mo gano'ng mararamdaman agad na flat ka na pagkatapak pa lang. Para sa braking system naman natin, parehas sa harap likod, naka single hydraulic na disc brake. Tapos ang okay pa dito sa NMAX is ABS or meron siyang anti-lock braking system. And so ABS, ang advantage niya sa mga ordinary na brake or yung walang ABS na unit, hindi siya naglalak, no? Ibig sabihin, dahan-dahan niya binipreno sa loob para maiwasan yung skidding or yung fishtail na tinatawag. Yun yung advantage ng ABS. So nakakatuwa din dito sa NMAX is meron siyang TCS o traction control system, which is yung nagpapabalanse nung ikot ng gulong sa harap at likod. In that way, mas lalo nating maiiwasan yung pagkasemplang or yung aksidente na tinatawag. Para naman sa lighting system natin is naka-LED na siya sa auxiliary lights saka yung headlight niya. Yan, gaso nga lang, pagdating sa turn signals niya is naka bulb type pa. Pero sabi ko nga, katulad sa Aerox is wala namang problema yan, no? As long na visible siya. Okay, picture na kulay natin ngayon is itong dark petrol. Ang okay dito kasi is gold yung mags, no? Bumalanse dun sa pinaka-itsura ng motor. Tapos ito yung motor na pagka nakasakay ka dito, no, kahit hindi ka mukhang pulis, magmumukha kang pulis. Signature windshield ng NMAX, ganun pa rin, nandito pa rin kulay black. Pwede nyo ipamodify yan into white, mas maporma, sabi ng iba, pero depende sa taste nga, di ba? Meron pa rin tayong blue core, which is yung more power, less fuel na technology ng Yamaha. At syempre, itong Y-Connect. Ayan, yung Y-Connect is yung naging issue niya. Direct to the point. Yung Y-Connect is yung technology ng Yamaha na kung saan pwede nyo i-connect yung smartphone nyo dun sa motor nyo. No? So, in that way, makikita nyo yung more datas gaya ng fuel consumption,
And kailan ka magpapa-change oil, yung battery level, kung ilan na lang, doon yung makikita. Pero pagka hindi nyo nagagamit yung motor, ang nagiging issue talaga niyan is, yun nga, nalolobat yung battery. No, kasi kahit naka-off siya, is nagde-drain pa rin ng battery yung CCU or yung Y-Connect. Yun yung pinaka-issue ng NMAX, no, sa ngayon. Ewan ko lang kung nasolve na nila, pero sa ngayon, ganun pa rin yung nangyayari. Kaya kung sakali, nabibili ka ng NMAX is may alternative solution naman dun. Gaya ng tanggalin nyo yung CCU dun sa pinakatabi ng battery niya sa underseat. Yan. Para naman sa ating panel is naka-digital panel na tayo. Yan. Nandito nakalagay yung mga basic information gaya ng oras, average fuel consumption, tapos yung trip, odometer, speedometer, or kung ano man, di ba? Voltometer, meron din pala para sa battery. Yan, dyan din nakikita yung settings ng traction control na pwedeng i-off or pwedeng i-on. Siyempre, mas maganda naka-on na rin, ano? Para sa buttons ng unit, andito yung ating high and low beam, andito na rin yung menu switch, tapos turn signals, and then yung ating busina. Sa kabila naman, andito yung hazard switch. Hazard switch pala, ito pala hazard switch, andito pala yung idling stop natin. Tapos, yung ating electric starter, which is yung 1 and only starter natin, no? So, wala tayong manual kick starter. Meron pa rin tayong DC socket, ito, pakita natin. Sobrang okay nito, napaka-useful nito, lalo sa mga nag-ride na long drive, tapos wala na pag-i-stayan, no? So, tendency, nalolobat yung cellphone nila. Bili lang kayo ng converter, no? Para maging USB charger siya. Pero, overall, malaking tulong to. Sa ignition system natin, nakakilis na tayo. And so, di mo na kailangan magsalpak kabit o salpak tanggal ng susi mo. Basta lumapit ka at naka-on yung susi is pwede mo nang kalikutin yung pinaka-ignition mo. So, yun yung advantage ng mga nakakilis. Tapos, nandito na rin yung fuel saka yung seat button natin para mabuksan natin yung fuel tank at saka yung seat o yung under seat natin. And speaking of fuel, meron itong 7.1 liters na fuel capacity. Tapos, ang average fuel consumption niya is 40 to 45. So, depende sa throttle habit, rider's weight, tsaka yung traffic and condition ng road. Yan. So, pwedeng mas tumaas, pwedeng mas bumaba, ng konting-konti lang. Pero yun yung pinaka-average niya. At since nabanggit na rin natin yung seat, yan, hindi natin mabubuksan yung seat kasi wala tayong susi nito. Yan. So, para sa seat ng unit natin is meron tayong 23.4 liters na underseat storage. Yan, na-try ko na to, kaso nga lang, ang alam ko hindi nagkasya dito yung full face ko. Depende na lang sa shell type. Sa akin kasi hindi kasya eh, no? So, sa Aerox nagkasya siya, pero sa NMAX hindi. Para sa shocks ng unit, meron tayong telescopic sa harap, tapos sa likod naman is naka-dual shock. Yan. Para sa engine ng unit is meron tayong single overhead cam, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled 155cc, fuel injected, tapos with BBA na rin. Same as Aerox, di ba? So, sa susunod na vlog, antabayan na natin. Pagkukumparahin natin yung dalawa, same engine, pero magkaiba yung pricing ng unit, no? So, ano nga ba yung pipiliin mo, no? Kung sakali na mapunta ka sa Yamaha branches, no? Napasok na pasok sa personality mo. So, abangan nyo yan, ha? Para sa seat height ng unit is meron itong 765mm, yan. Big shoutout kay Sir William. Swak na swak yung paa niya rito, no? Komportable yung nagkaka-height na 5'8". By the way guys, kung gusto niyo pang mag-grow as a better person, ma-overcome yung limiting beliefs, at makakuha ng tips for a better relationship for free, check out nyo or i-follow nyo yung page na Tribe of Greatness by Mindset Coach Ryan Monegro. Lagi ko itong pinapanood. Yan, solid dyan. That is it for this quick update para sa NMAX 2024. Yan. For more news and updates regarding sa motorcycle world dito sa Pilipinas, click the subscribe button. Also hit the notification bell para lagi kayo updated. That is it guys. 2024 NMAX update. Awin now. Peace out.